Alam mo ba? Kaya mong sumulat ng tula sa loob lang ng 5 minuto. Kahit di ka makata. Oo, totoo. Hindi mo kailangang maging expert o gumamit ng malalim na Tagalog para masabing makata ka. Ang kailangan mo lang ay puso. Dahil ang tula, hindi para sa matalino. Ang tula, para sa maramdamin. Kaya kung handa ka na, samahan mo ko. Sa loob ng 5 minuto, matutuhan mong paano magsimulang magsulat ng tula mula sa sarili mong kaibuturan ng puso. Unang hakbang, piliin mo ang nararamdaman mo ngayon. Marami ang gusto agad magsimula, pero nauudlot kasi iniisip nila, wala akong talent o pangit siguro yung maisusulat ko. Pero ang sikreto ng mga makata, hindi sila nagsisimula sa kagandahan ng salita. Nagsisimula sila sa totoo nilang nararamdaman. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano bang nararamdaman ko? Malungkot ka ba kasi may iniwan ka? Masaya ka ba kasi may bumalik? O baka tahimik lang, pero may bigat sa dibdib? Pili ka lang ng isa lang muna. Dahil ang bawat tula, nagsisimula sa isang damdamin. Pag malinaw yung emosyon mo, malinaw din ang magiging tula mo. Pangalawa, hanapin mo ang larawan ng damdamin mo. Sa madaling salita, gumawa ka ng imahen. Kung lungkot ang nararamdaman mo, isipin mo, ano ang bagay na parang lungkot? Parang ulan na walang tigil? Parang basang papel na hindi na masulatan? O parang kwarto na tahimik pero maingay ang alaala? Yan ang tinatawag na metapora. Yan ang magiging puso ng tula mo. Halimbawa, pinili mo ang ulan. Pwede kang magsimula ng ganitong linya. Sa bawat patak ng ulan, bumabalik ang kahapon. Simple lang, pero biglang may naramdaman ka na. Kasi ang imahen may kakayahang gisingin ang alaala. Huwag mo munang isipin kung tama ang sukat o tugma. Sa ngayon, pakawalan mo lang ang emosyon mo sa salita. Pangatlo, isulat mo ang mga linya. Sa umpisa, 4 lang muna. Tandaan, hindi kailangang magtugma, hindi kailangang mahaba. Ang kailangan lang, may daloy, may damdamin, may larawan. Halimbawa, sa bawat patak ng ulan, bumabalik ang kahapon. Ngunit sa bawat ngiti mo, nagiging araw ang ambon. Ayan, 4 na linya pero buhay na buhay. Dahil ang tula, hindi sinusukat sa dami ng salita, kundi sa bigat ng nararamdaman mo habang binabasa mo ito. Pwede mong dagdagan, tulad nito. At kung sakaling tumila, sana ay wag ding mawala yung init ng iyong titig na sa puso ko'y naglalakbay. Ngayon, may himig na, may kwento, may puso, at higit sa lahat may ikaw. Ito naman ang mga sikreto ng mga makata. Una, kapag hindi mo alam kung saan magsisimula, magsimula sa isang salita lang. Halimbawa, ulan. Tanungin mo, ano ang nararamdaman ko kapag umuulan? Doon na magsisimula ang tula mo. Pangalawa, makinig sa tunog ng mga salita. Basahin mo ng malakas, pakinggan mo kung may ritmo. Kapag may tunog, may buhay. Pangatlo, huwag mong ikumpara ang tula mo sa iba. Dahil ang tula ng iba, kwento nila. Pero ang tula mo, kaluluwa mo. At panghuli, kahit isang linya lang yan, basta totoo, tatama yan sa puso ng iba. Kaya ngayon, kung may gusto kang ilabas, galit, saya, takot o kahit inip, sulatin mo. Dahil minsan ang mga salitang hindi mo masabi ay tanging sa tula lang kayang marinig. Kaya comment mo sa baba ang unang linya ng tula mo at baka sa susunod kong video, tula mo na ang aking babasahin.